Guys, andito na naman tayo sa isang park ngayon. Lagay ko dito kung anong pangalan ng park. Nakalimutan ko yung pangalan ng park. Actually, galing na kami dito nung family friend namin, sina Maria, sina Shanuela, siya yung mga kids nila. Nung nagpunta kami dito last week, umulan. So, yun. Habang nagbabasketball sila, umulan. And siguro mga 30 minutes lang kami dito. Yan. So, actually, yung isang park na pinupuntahan namin, yung Massey Park. Medyo maliit siya pero may basketball court din. Doon kami lagi nagpupunta nila Sis Maria, siya yung family niya. So, yan. Malaki tong park na to, guys. So, tignan mo. Actually, kanina, bago kami nagpunta dito, nagpunta kami sa Pars Park. Kaso ang problema, punong-puno. May tournament yata yung mga Maori. Maori is yung mga katutubo dito sa New Zealand. So, punong-puno yung park. Halos mga kalahi nila. And, yun, hindi na kami tumagal kasi daming tao. I think, guys, kung kailangan ko kumuha ng shades kasi baka sasakit na naman yung mata ko. Usually sumasakit yung mata ko kapag masyadong mahangin or mainit. Sensitive kasi yung mata ko. Nakakuha lang ako ng shades. Game. No, don't. Kuya, you have to hold that thingy that's moving. Not the red tube. I did it. You were cheating. No, I wasn't. That's cheating. Okay, you do it. Yeah, same like what Cham is doing. See? Cham is expert. Oh, galing ng Shami. Kuya, you're like you're like a worm. You're breaking it, you're breaking it. No, Chami can do it. How about you, Kuya? Let's see. Kuya, you're too long. You're too tall. Kuya, you're too long. Oy, galing na Shami. So galing. A crazy video. Ouch, it hurts. I can't. It's so difficult. Okay. Yun, buti. Nagtataka nga ako kung bakit walang masyadong tao ngayon considering it's holiday. 'Di ba? Mostly internationally, 'di ba? January 1st is a public holiday. Pero dito sa New Zealand, January 1 and 2 are both public holidays. Kaya wala talagang pasok. Naririnig nyo ba? Sobrang lakas ng hangin. So green, guys. O, tignan nyo yung paligid dito. So green. Yan. Nauhaw ako. Alam nyo dito, guys, dito sa mga parks dito, malilinis yung mga bathroom. Tapos meron ding fountain na malinis na kumbaga hindi ka na kailangan magbaon pa ng tubig, pero as usual okay, sanay talagang magbaon ng sarili kong tubig. So yun, iinom na lang ako dun sa dala kong water jug. Noong January 1st, ano nga bang ganap? January 1, nag-serve din naman kami sa simbahan. Isang misa lang. Pero yung
morning mass, which is 10 a.m. mass. Pero 9 a.m. nasa simbahan na kami. Yan sila Butch at saka si Lucas. Nagpa-basketball sila. Si Chamia yun. Nakita nyo ba siya? Enjoy na enjoy. Buti na lang nag-sunblock ako. Grabe. Taas ng araw. May nakikita akong mga 3 adults dito. I know, baby. Are you giving up? You want water, love? No, I want something. Something cold what? But it's hot. It's not too hot. I mean the sun is high, but it doesn't feel humid, right? No. Yeah, I know. You wanna walk with me? You wanna stay there? Yeah, I'm gonna walk alone. Nyo, Alvin yun yung play area. Wala rin naman tao. So, it's so empty. So, 2 weeks dito ang holiday. Mostly sa government sector. Yan. And ako naman, although yung lilipatan kong work by January 6 is a private sector, sarado din sila on 2 weeks. Like the public sector, sarado sila the week on the Christmas and the week of the New Year. So, ganun din sila. So, I guess, kapag may mga annual leave allocations na ako, ganun din. Gagamitin ko siya mostly sa Christmas and New Year. Yan. Actually, sulit naman ang bakasyon, guys. I mean, wala namang masyadong ganap. Pero sanay na sanay kasi kami sa ganon, yung simpleng pamumuhay lang. Kahit nung nasa UAE kami. Usually kami lang din namang 4. And for some, it's lonely, but then you have to remember you create your own happiness. Your happiness doesn't depend on the people around you. Your happiness comes from inside. So, kung may peace of mind ka, kung masaya ka sa sarili mong buhay, you don't have to depend on other people to be happy. So, ganun. Simple lang kami ever since. Hindi kami yung nakaasa sa ibang tao para sumaya yung buhay. Of course, it's a bonus magkaroon ng maraming friends, 'di ba? Kahit naman sino. Pero as you grow older, ika nga, habang tumatanda ka, nagkakaedad ka siguro, you tend to have a different perspective in life. Parang mas gugustuhin mong mas maliit yung circle of friends mo, as long as they're loyal, as long as they are genuine, kesa sa maraming masyadong nakapaligid sa'yo and then you don't even know who is, diba, who's true to you in front and, diba, behind your back. So, iba-iba kasi ang mga tao. So, yung iba, kumbaga, pagkaharap ka nila, they like you, they love you, but then kapag nakatalikod ka na, you're like a stranger to them. So,
Kaya kung habang tumatanda ka, nagiging matured ka sa buhay and mas prefer mo na magkaroon lang ng konting circle of friends as long as alam mong yung mga tao na yon totoo sa'yo. You don't have to, alam mo yun, you don't have to even spend as much time just to prove their loyalty to you. Yung ganun ba? Minsan nga, diba? Ang tagal yung hindi nagkikita, pero pag nagkita kayo, parang kahapon lang din kayo nagkasama. And then yung mga kwentuhan nyo, walang ending. Non-stop kwentuhan. Minsan naman, kahit wala kayong gagawin, as long as magkakasama lang kayo, okay na. Diba? Ganun yung gusto kong friendship. Yung hindi nakaka-drain ng energy. Kumbaga yung tahimik lang. Yung walang toxicity. Nung nandun ako sa Abu Dhabi, nung nandun pa kami sa Abu Dhabi, to be honest, ang daming nagre-reach out. Babae and lalaki na alam namin na matitino at saka mababait, mabubuting tao sila. Nagre-reach out talaga to be friends, ganon, nag-e-effort talaga. Pero ako yung naglalagay ng wall. Ever since ganun ako, I would put a wall so that I could protect my peace. Kung ganun ba. Siguro kasi nasanay ako na yung mas masaya ako sa mas maliit na group of friends or kukunti na group of friends. Kasi I don't have to, you know, I don't have to prove myself to anyone. Kasi alam ko, kahit iilan lang ang kaibigan ko, alam kong totoo sila sa akin. Kung ganun ba. So, ayun. Nag-iya kasi si Lucas ngayon dito sa park kasi yan, gustong-gusto niyang nagbabasketball. Gustong-gusto niya, as in siguro nasa edad siya na kailangan na yung energy niya is mailabas niya. Even si Salm actually ganun din naman siya. Kaya sa school, madami talaga silang playtime na ilalabas nila yung energy nila. Mahaba na tong vlog na to kasi alam ko maililink ko rin yung mga snippets ng mga recent videos ko na short clippings lang naman, pero kapag pinagsama-sama ko sila all together kasama nitong video na to, it's gonna be a long video, so baka mainip kayo. So yun lang guys, in-update ko lang kayo and I'm gonna see you again soon guys. Hopefully ma-update ko kayo sa bagong work ko very soon. And Happy New Year to all of you. May your year 2025 be filled with blessings, happiness, prosperity, wealth, good health, happiness and love. And may all your dreams and wishes come true. And keep on smiling, keep on dreaming, enjoy life. So ito yung pangalan ng park guys. Starling Park.
Hi guys. Day 1 namin dito sa conference. Kakatapos lang. Haggard na ako. Pagod na ako. Kanina pa kaming 7:30 ng umaga dito. Time check, it's 5:10. Meron pa kaming dinner. Pero hindi na ako sasama. Kasi kailangan namin lumipat ng venue. Ng restaurant. Nasa hotel kami ngayon. Pero tapos na yung event. Tapos na yung conference. So itutuloy namin siya. Actually, ibang event naman yung bukas hanggang Friday. Pero yun, bukas maaga kami. Ang call time namin, 6:50 ng umaga. And then, hanggang siguro mga 9 in the evening, dinner, drinking, socialization, kasama na dun sa program bukas. Pero yun, isip ko na nga lang sana Friday. Tapos ko lang magpahinga. Pagod na ako. And I'm feeling fishing. Hey guys, day 2 na ngayon ng conference namin. As you can see, mag-isa na lang ako kasi time check 4:37. Tapos na yung conference namin, pero meron pa kaming dinner mamayang 7 o'clock. Pero siguro magstay lang ako 30 minutes. Pagod na ako. Hindi ko na siya kakayaning magstay. Although, yung iba magstay pa ng hanggang 9, hanggang 10 kasi meron ng kasama yun na socialization, drinking. Pero, hindi ko na yun kakayanin kasi pagod na ako. So, may option ako na mag-check-in dito sa hotel kasi shoulder naman siya ng company. Yung mga kasama ko, most of them nag-check-in sila kasi from yesterday, dito na sila nag-stay, dito na sila natulog sa hotel. Pero ako, syempre, di ba, mas gusto kong umuwi sa mga bata, sa family ko. So, ayun, uwi ako mamaya. Kumbaga dahil bago lang ako dito sa company, kailangan ko syempre ipakita na, kumbaga, as courtesy, kailangan ko mag-attend ng mga dinner. So, yung kahapon, in-skip ko na siya kasi hindi ko na talaga siya kaya. Merong dinner and drinks last night sa isang bar and restaurant. Malapit lang siya dito sa hotel. Pero this time, yung dinner namin is same venue dito rin sa hotel, dito sa may Central Business District ng Auckland. Ayun, dito lang ako kasi kailangan kong makatapos ulit ng isa pang presentation. Yung presentation na gagawin ko, kakailanganin siya for tomorrow's workshop rin. Tomorrow is the day I'm looking forward kasi tomorrow is hanggang 3:30 lang ang conference. So, hindi siya gaanong mahaba. Wala nang dinner bukas. Although, yung call time namin bukas around 6:50, 7 o'clock dapat andito na ulit kami sa hotel dito sa venue. Ayun, pagod na ako. Pero ito, mas maigi na rin ngayon ko tapusin yung presentation kaysa bukas ko siya gawin kasi wala nang time bukas. Kasi mag-start bukas ang workshop ng 8 o'clock. So, kaysa naman sa mapuyat pa ako sa bahay, yun, wala akong room kasi hindi ako nagpabook ng room ko dito sa hotel. So, nagstay na lang ako dito sa isang conference room na ginamit namin kanina. Although, itong room na to, isa lang siya sa mga conference room na ginamit namin kasi 6 na conference room yung ginamit namin
for today. Isang malaking ballroom, tapos 5 ganitong sizes na mga conference room. So halos inoccupy na namin ang buong hotel. Plus syempre yung mga hotel rooms na ibinook rin namin. So malaking event ito ng company. And annually may ganito talaga. So yun, part talaga ng work ko is mag-attend ng mga gantong events. And yeah, pagod na ako. Gusto ko nang matulog, sa totoo lang. Medyo masakit na yung ulo ko. Pero yun, naisipan ko lang kayong i-update kasi para naman meron nang akong ibang kausap maliban sa laptop ko. Yung mga kasama ko, yun, nag-ano na sila, stay muna sila sa mga hotel rooms nila. So, pwede naman yun pero ako, di na pwede. Tsaka besides kung kunyari kung nagbook ako ng room ko, baka ang mangyari is makatulog lang ako kasi pagod na ako. Lahat naman kami pagod na, pero yun, kailangan kasi namin umattend ng dinner. So yun, I won't stay long, just a courtesy lang na ipapakita kong nag-attend ako, tapos alis na rin ako. So yun, bukas try ko rin kayong i-update kung maalala ko. Pero in the meantime, gagawin ko muna itong presentation ko. By the way, may maliit akong bag na gamit kasi dalawa yung phone ko. Isang malaking company phone, tapos itong personal phone ko. So, yan, yung isang company phone para hindi ko dala-dala sa kamay ko yung mga phones ko all the time kasi every now and then palakad-lakad kami sa workshop, tinitignan namin kung may mga kailangan pa asikasuhin, ganon. And ito yung laptop bag ko, so hindi na ako nagdala ng extra bag ko maliban dito sa laptop bag ko, pinagkasya ko na dyan lahat. So ayun lang. Hey guys, so tinatapos ko ngayon yung isang presentation ng boss ko kasi kailangan niya yun for the following morning kasi third day na namin kinabukasan ng conference, and so first thing in the morning kailangan niya yung presentation na yan. So I had to stay para matapos na siya instead of magtrabaho pa ako pag-uwi. Hi guys! Ito na yung Friday na inaantay ko. Third day na, tapos na yung conference namin. As you can see, naghubad na ako ng jacket, ng blazer ko. Yan. Instead na 3 o'clock patapos yung event. And then, dapat kasi hanggang 3:30 kami magstay doon. Maaga kaming natapos ng program. 2 o'clock tapos na kami. So, yan. So, wakas makakapagpahinga na ako. Kasi sakit-sakit na ng paa ko. Kanina, kalahating araw akong palakad-lakad. Pagod na pagod sa presentation ng boss ko. Na-assist ko siya the whole time. So, sulit naman. Kasi, ang dami kong nakilala ngayon. Iba-ibang tao. All over New Zealand. Kasama namin. So, may na-meet akong 2 Pinay. Yung isa, taga Christchurch siya. Tapos yung isa dito siya sa Auckland. So, yun, ang saya. Finally, may Pilipina akong nakilala. Finally, may Pilipina na sa pinagtatrabauhan ko. Although, hindi ko nga lang sila kasama. Kasi hindi naman sila sa head office. So, ang sa akin kasi naka-assign ako sa head office. So,
yung mga kasama ko sa trabaho, doon wala talagang Pinay, walang Pinoy. So yun, pagod pero sulit naman ang araw na to kasi happy naman yung boss ko, and sa wakas makakapagpahinga na ako, spend time with the children. And yan, last stress na ng hapon, Friday ngayon, tapos Monday holiday dito sa Auckland kasi Auckland anniversary. Yan, tingnan ko kung mag-vlog ko yung kung may ganap. Pero bukas meron kaming practice kasi sa choir service namin, so nasa ibang bahay kami bukas ng umaga doon sa kasama namin sa church community sa choir, and then by Sunday may church service kami ng umaga, kakanta kami, and then afternoon ng Sunday naman meron kaming gathering sa church community rin sa another venue, and then Monday yun, wala pa kaming nasiset na lakad. So kung meron man, kung may vlog ko man the rest of the days yung mga events o yung mga ganap, try ko, pero kung hindi, yan, kwentuhan ko na lang kayo sa mga ganap-ganap. So I'll see you soon. So, yun nga, mas pinili kong umuwi na lang. Pero yung mga ibang kasamahan ko, same din ang line of work ko. Nagstay sila sa hotel kasi 3 days yung conference namin. Yung call time namin sobrang aga. And kahapon, which was Thursday, sobrang haba kasi call time namin 6:50 ng umaga, and then supposedly matatapos hanggang 10 ng gabi. Nag-migraine na ako, sobrang sakit na ng ulo ko, hindi ko na siya kinaya. So hindi na ako nag-dinner, although umattend ako just for the sake na, of course, courtesy kasi bago ako, diba? So at least it's a sign of respect na kahit man lang magpakita ako na umattend ako ng dinner. So ang ginawa ko, nagstay na lang ako sa isang conference room. Tinapos ko yung isang presentation which was required para sa event kaninang umaga ng isang boss ko. Sa conference kaninang umaga. So, yun. Nasulit naman. Sakto naman natapos ko yung presentation bago mag 7 ng gabi. And then, 7 o'clock yung dinner. And then, nagkipagkwentuhan lang ako ng around 20 minutes, and then malis na ako kasi hindi ko na kaya, sobrang pagod na. And then today's Friday, the event is supposed to end by 3 o'clock up to 3:30, kaso yun, napaaga siya, so maaga kaming natapos, around 2 o'clock tapos na yung event. So ayun, masakit ng paa ko, sobrang pagod, pero yun nga, sulit naman kasi happy naman nakita ko yung mga boss ko. So, yan. So, practice siya for music. Sa instruments, may practice sila para sa choir. Separately kasi bukas pa yung practice namin with the singers. Bukas. Pero ngayon, nag-invite kasi sila ng mga bata na para maging active rin sa pagsaserve sa simbahan, sa choir. So,
kasama namin magsiserve sa simbahan ng mga bata. Tutugtog sila. May mag-play ng piano, violin, yan. Tapos yung kaibigan namin. Usually kasi ang instrument niya is saxophone pag may mga events na malalaki, ganyan. Pero usually piano lang pag sa simbahan. Yun. So, kwentuhan ko kayo. So, kumusta nga ba ang work ko sa bagong role ko? Okay. So, nag-start ako dito sa bagong work ko after holidays, which is January 6. Kasi usually dito sa New Zealand, sarado ang mga companies and even ang public sector, sarado sila ng 2 weeks, which is during the week of the Christmas and the week of the New Year. So, yun. Natatandaan ko last year, January 8, nag-resume sa public sector. And this time, January 6 naman ang resumption. So, yun. Pagpasok ko ng trabaho, iba yung work ko. Iba yung environment. Kumusta ba? Well, to be honest with you, malaking adjustment talaga siya. Of course, number 1 is yung mga tao kasi na-mention ko na to before. Lahat ng mga kasamahan ko, puro puti. Minsan feeling ko duduguin na yung ilong ko. Tawag dito. Yun. Pangalawa, ano pa ba? Yung technology, yung mga software, yung mga platforms na ginagamit nila, lahat bago sa akin kasi never ko yun ginamit sa mga previous work experiences ko. So, kumbaga parang nag-aaral ako. Parang training at the same time. Yun, natutunan ko yung bagong work ko, bagong mga responsibilidad ko. Pangatlo, syempre bagong mga boss. Dalawa rin this time ang boss ko. Magkaiba rin sila ng team, ng department, and ang adjustment ko is, well, sa kanila, sa mga boss ko, wala akong adjustments kasi very good sila, very kind people, very humble, napakabait. Yung isa pa nga, palatawa, tapos yung isa naman, mahilig naman siyang magbiro. So, tapos para silang babae. Kung hindi ako nagkakamali, yung isa kasing edad ko, tapos yung isa naman, matanda siya ng 10 taon halos sa akin. Yan. So, malaking adjustment kasi yun nga, pangalawa sa opisina, ano siya, ang arrangement is wala kaming, kumbaga, permanenting desk. So, lahat ng desk doon, lahat kami, kahit anong ranko mo, kahit anong position title mo, lahat kami doon, pare-parehas kami ng desk. So, it's similar sa government sector. Actually, mukha kayong call center. Ang difference lang, di ba sa call center, parang meron silang harang, di ba? Sa public sector at saka sa office ngayon, wala silang harang. As in, open air siya na mahaba silang cubicle na mga desk na walang division. As in, face-to-face, nakikita mo yung ka-office mate mo, harapan kayo, magkadugtong lang yung mga desk ninyo, tapos mahaba, tabi-tabi kayo. Kunyari kung sinong maunang dumating, kunin mo yung desk na gusto mong i-occupy. Walang ano doon, walang permanent desk. Kahit saan ka kumuha ng desk mo doon, kunin mo. Tapos may mga lockers, kunyari meron kang mga gustong iwanan ng gamit, pero usually kasi dahil naka-laptop naman kami, walang nag-iiwan ng laptop doon. So, dala-dala mo, and siguro yung iba gusto nilang magbaon ng shoes or I don't know, extra clothes. May mga lockers doon kung gusto magtago ng gamit. Pinakamagandang benefit naman
well, not really pinakamaganda, pero isa sa magandang benefits sa napasukan kong kumpanya is libre ng food. I mean, I don't think meron akong narinig na gantong klaseng kumpanya na libre ka ng food, buffet lunch, and yung lunch na sinaserve is hindi siya yung lunch na typical na parang yung lasa iisa. As in talagang chef talaga yung nagluluto for us. Every week, magsisend kami ng confirmation kung anong schedule namin sa opisina, kung darating kami o hindi. Para yung chef na estimate niya yung iluluto niya para sa mga empleyado. So, every day, pag andun ka, libre ka ng lunch. Well, from morning pa lang, kunyari dumating ka, merong fruits, unlimited juices, tapos unlimited coffee, unlimited tea, unlimited soft drinks, everything. Tapos meron dun mga tinapay, kung kunyari hindi ka pa nag-aalmusal, cheese, ganon. And then, by lunchtime, 11:40 dapat aakyat na kasi 11:45 lunchtime na yon. So 11:45 hanggang 12:15, kung hindi ka nakaabot sa canteen, wala ka nang dadad ng food kasi by 12:15 wala na yung food, ililigpit na nila. So every time talagang kakain ka, as in yung pagkain talagang absolutely ang sarap. As in, natatawa nga ako pag kinukwento ko sa asawa ko kasi ultimong yung cauliflower. As in, never pa akong nakatikim ng ganun kasarap na cauliflower. Yung point ko is, kahit anong gulay siya, o kahit anong meat, napapasarap talaga nila sobra. Yung parang, ewan ko kung, wala naman, alam mo yun, wala naman silang, parang siguro yung ginagamit na betchin. Wala namang usong betchin na yata dito. Basta iba yung ano nila, iba yung recipe nila. As in talagang parang pang 5-star hotel talaga yung quality ng food. Nung dumating ako doon, yung first time kong makatikim ng food, grabe na amaze ako. Tapos ang mga kasama namin, sinusulit talaga nila, pinupuno nila yung plate nila. Kaya lang kasi nag-gain ako, kaming dalawa ni Bush actually, nung Christmas and nung New Year, nag-gain kami. So nagtatry kaming mag-diet as much as possible sana, kahit konti lang, yung ganun. So pakonti-konti lang ang kinukuha ko. And nanghihinayang talaga ako kasi sobrang sarap ng pagkain. And then, yun nga, maghapon unlimited fruits kahit ilang balik ka pa, unlimited soft drinks, meron pang, kunyari gusto mong diet na drinks, Coke Zero, Sprite, Fanta, everything andun. Tapos juice, iba-ibang klase ng juice. Meron pang energy drink, iba-iba rin. As in talagang, eto pa. Yung mga tea, yung tea bags nila, iba-ibang flavor, iba-ibang brands. San ka pa, diba? Tapos ito, yung kape nila, lasang Starbucks. As in, doon sa second floor, merong chef doon. Tapos, yung, kunyari, tapos na yung service nila ng lunch. Merong isa pa doon na in charge naman sa beverages. Kung kunyari, gusto mong magpatimpla ng kape, o kaya ikaw, kung gusto mo lang, na ikaw na lang. So, meron kang dalawang option doon. Yung isa, automated machine siya. So, pipili ka lang, may pipindutin ka lang. Yung isa pang Starbucks talaga siya. Alam mo yung heavy duty na malaking machine talaga. Tapos yung beans, buong beans, tapos fresh grind talaga. Doon mo i-grind. Ang ganon. Kaya lasa talagang Starbucks. Tapos, iba-ibang flavor kung gusto mong lagyan ng, well, of course, yung milk naman kasi fresh milk, ando naman talaga, even nung nasa public sector ako, unlimited fresh milk naman talaga. So, meron dun fresh milk. Tapos, kunyari gusto mong lagyan ng iba-iba ng flavor yung coffee mo, may vanilla, may hazelnut, nakalimutan ko na, basta,
iba-ibang flavor na matatamis. Kung gusto mong may matamis yung drinks mo. So, ganun. And then, ano pa ba? Doon sa second floor, ganun din. Yung heavy machine naman, isa lang doon sa floor namin kung nandun kami. Yung second floor kasi andun mismo yung canteen. Parang canteen restaurant na kung saan kami nagla-lunch. Tapos, andin, dalawa yung machine doon. Yung isang automated machine at saka yung isang malaking heavy duty machine din. Tapos, doon sa floor namin, kung saan kami naka-station, malaking coffee machine siya. Doon na lang ako gumagawa kasi kesa naman sa umakyat pa ako ng second floor. So, doon sa first floor, gagawa ko ng coffee once lang para sa akin during afternoon, after lunch, siguro mga 1:30, 2 o'clock. And then, pag pauwi na, bago ako umuwi, kasi may lalagyan ako ng kape, yung may straw. So, magbabaon ako for Butch. Pinagbabaon ko siya. So, pagbabaon ko siya ng black coffee. So, every single time na bago ako umalis ng office, ganoon. So, ayun. Yun yung talagang parang alam mo yun, yung happy na benefit. Actually, maraming benefits sa kumpanya. Not only that. Siyempre, hindi ko na sila iisa-isahin pa. Basta, ano na yun. Sa akin na lang yun. Marami siyang benefits. Not only for myself, but also for my family. And then, yun. Ano pa ba? Nung first week ko, napasabak agad ako sa isang task na, which is very happy kasi I felt na parang sulit yung binabayad nila sa akin. Kasi first week ko pa lang, imbes na undergoing pa lang ako ng training, immediately nabigyan na ako ng assignment. And then, second week, polishing preparation for the events yun sa conference. Kasi this week, which is a very, alam mo yun, yung very tough week na nakakapagod talaga siya. 3 araw kami sa hotel. So, yung ibang mga kasama ko, and yung mga ibang empleyado na galing ng iba-ibang part ng New Zealand kasi dumating sila. So, of course, naka-check-in sila sa same hotel. Pero ako, mas pinili ko na umuwi na lang kasi para makita ko yung mga bata. Yun.